Ba't ba ayaw mo magkanin? Ang dami ng hambag. Merong words dito na Nikojita. Ang ibig sabihin, cat's tongue. Or himahina sa mainit. Good morning mga ka-sweet life! For today's video, tayo ay pumunta sa ating farm para tayo ay mag-harvest ng ating mga gulay na gagamitin natin sa ating ulam for today's video. At ang gagawin nga nating ulam ngayon ay yung ating healthy burger steak. Yes, kahit na karne siya guys, dapat laging healthy yung ating ginagawang ulam. At eto nga, syempre, kailangan natin ng mga side dish. Alam niyo ni Lola niyo, super arte niyan. Dahil marami nga rin tayong gulay, so kailangan na lagi natin silang ginagamit sa pang-araw-araw nating lutuin. At dito nga tayo ay nag-harvest ng ating kalabasa. Etong kalabasa na to, hindi ko alam yung variety niya, huwag niyo na akong tanongin. Pero napakasarap niya guys, super lagkitan. At first time ko nakatikim ng ganito klase ng kalabasa. At first time ko rin nagtanim nito, hindi ko nga alam kung anong pangalan ng variety niya. Kaya next time ay magtatabi tayo ng mga buto nito para pagka nagpa-uwi tayo sa Pilipinas. Ay, may bago tayong variety dyan sa Pilipinas na magugustuhan ng ating mga junakis. Ang sarap niya kasi papakin guys at gawing pang merienda. Actually, meron tayong tatlong klase ng kalabasa na tanim dito. Kaya lang, ang mga nabubuo lang na bunga ay yung mga napopollinate lang na lola nyo. Ewan ko ba kung anong ginagawa ng mga bubuyo, bagit hindi nabubuo yung mga kalabasang pinopollinate nila. At pagka-uwi nga na lola niya, pumunta naman tayo sa ating garden para mamitas tayo ng rosemary. Dahil ito naman yung ilalagay natin sa ating burger na isa sa mga sikreto ng lola niya para sumarap ang inyong burger steak. So dito guys, napakasimple lang ng ating mga sangkap. Kung ano yung meron tayo sa farm natin, yun lang din yung gagamitin natin. Katulad nitong talong at gagayatin lang natin siya ng maliliit para mailagay natin siya dun sa ating mixer na manual lang. Tapos naglagay lang tayo ng carrots and then nalagyan na rin natin yung ating rosemary para kasama siya sa nadudurog at lumasa ng husto dun sa ating steak. Masasabi ko mga mami, ito yung pinakamasarap na gawin nyo para sa inyong mga junakas, lalo't hindi sila kumakain ng gulay dahil dito nadadaya natin sila. Tapos sa isang bowl, pag samasamahin lang natin yung ating karne at yung ating giniling na gulay. Tapos ang gagamitin natin dito guys ay yung ating sibuyas na finrozen natin. Kung matatandaan nyo yung nakapag-harvest tayo ng malalaking sibuyas. Yes, na-frozen ko yung kalahati nun at yun lagi ko nang ginagamit sa aking mga pagluluto. At dito guys, syempre, ito isa sa mga sikreto ko, naglalagay ako ng tofu sa ating giniling kapag ako'y gumagawa ng siomay, ng burger, lumpia, kasi nga pampalambot yan guys. At bukod sa healthy nga siya, ay napapalabas niya yung masarap na flavor ng ating karne. At ang pinaka-the best ay nakakadami din siya, kaya sulit na sulit to, lalo na kung sa maraming anak. Tapos ang nilagay lang natin na papalasa dito ay yung ating asin, ajinomoto, paminta, at naglagay din tayo ng cornstarch at itlog. Tapos ang tips dito, pagka magagawa kayo ng burger, dapat liitan nyo lang para madali nyo silang maibaligtad. Kasi yung una kong ginawa nito guys ay pagkalaki-laki, kaya hirap na hirap ako ibaligtad kasi dahil malambot siya hanggat hindi pa luto yung ibabaw, kaya medyo mahahati nyo siya. Kaya the best talaga na gumawa kayo ng size na yung katulad lang neto. Tapos ang ginagawa lang ng lola nyo dito, piniprito natin siya kasi para mapalutong natin yung harap at likod niya lang. And then i-bake pa natin to guys kasi para sure na maluto siya hanggang loob at kumatas yung excess na mantika na galing dun sa ating karne. Tapos dito naman sa pinagprituhan natin ng ating burger, dito na rin tayo gagawa ng ating special sauce na kung saan nagagamit lang tayo ng tsuyo o yung lagi ko sinasabi na sa inyo na bonito na toyo, yung gawa siya sa tulingan. At naubusan na nga tayo at dahil magdadagdag naman na tayo ng tubig dito dahil medyo maalat talaga to, kaya okay lang din. Tapos naglagay lang tayo ng honey at yung ating sibuyas na naka-frozen. Sagad na rin ako ng paminta at konting toyo dahil mag-add nga tayo ng tubig para mas mapakuluan natin ng husto yung ating sibuyas at lumabas yung kanilang lasa. Ito sa mga paborito nila Ate Aska at ang asawa ko na hindi mawawala kapag burger talaga yung ulam namin. Yan talaga yung hinahanap-hanap nila na sauce. Tapos ang ininex naman ng lola nyo ay yung pang side dish natin o yung pang garnish natin na hindi mawawala dito sa Japan kasi kinakailangan daw ay laging makulay ang laman ng plato para daw balanse at mas ma-attract yung mga kabataan na kumain ng gulay. At struggle nga lola nyo sa pagbubukas ng kalabasa na to kasi medyo makapal yung balat niya. Pero alam nyo ba ang mga Hapon ay kinakain kasama ang balat kapag sila ay nag-iihaw o gumagawa ng mga gulay na side dish na sa kalabasa. At dahil nga gagawa tayo ng pumpkin soup, kinakailangan natin silang balatan kasi para mas magandang tingnan kung dilaw na dilaw lang yung makikita natin sa ating soup. Tapos dito naglaga na rin tayo ng ating mais na gagamitin natin sa ating pang side dish at papakuluan lang din natin yung ating kalabasa with sibuyas at maglalagay lang tayo ng salt and pepper. Konti lang para hindi masyadong maalat. At habang hinihintay natin yan ay magpiprito na rin tayo ng ating mga pang side dish na gulay katulad ng kalabasa, chili, bawang at nilagyan ko lang siya ng asin at ajinomoto para may konting lasa lang siya. Tapos hinanda na rin natin yung ating sizzling plate na matanda pa kay Akari. Pagkakasal namin ni Papa, binili ko to dati sa SM. Matandang-tanda ko. Tapos inuwi ko dito sa Japan. At nung lumambot na nga yung ating kalabasa, ay ginamitan ko siya ng hand mixer para siya ay madurog natin at naglagay lang tayo ng gatas at konting honey para mabalanse lang yung kanyang lasa. Nagdagdag pa nga tayo ng gatas kasi masyadong malapot yung ating pumpkin. Ay, Diyos ko. Balak pa naman na isang buong pumpkin yung gamitin natin. Yung pala, etong kalahati lang ay super sulit na. Tapos maluto na natin yung ating mga side dish, syempre kailangan natin painitin yung ating sizzling plate para naman mas maganda ang presentation natin kapag medyo
may tumutunog-tunog at umuusok-usok pa kapag nilagay natin yung ating sauce. O, diba, no need na lumabas at napakalaki ng tapid natin kasi tayo yung may tanim nito. Diba, ang binilang natin dito ay yung ating giniling at yung ating tofu na next time ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng tofu sa bahay. Syempre, dun sa ating pumpkin soup ay may pag-garnish ang lola nyo para naman talaga mukha tayong kumakain sa restaurant. So, ito na guys yung ating lunch for today's video. Ayan, meron tayong burger. Syempre, yung ating mga gulay na galing sa ating farm at yung ating kabocha soup or yung pumpkin soup. Let's eat! Itadakimasu! Tikman natin yung ating burger. Ay, yung gulay muna pala. Veggie first nga eh, di ba? Tikman natin yung ating pumpkin soup. First time kong gumawa ng pumpkin soup, guys. Ang sarap, kaso carbo to, guys. Amay. Ito guys, yung masasabi ko na hindi fake na pumpkin soup kasi yung iba guys, nilalagyan lang siya ng cornstarch para lumapot. So hindi nyo masyadong malalasahan yung pumpkin. Ito talaga lasang-lasa nyo yung pumpkin. Tapos creamy dahil dun sa ating gatas and then naglagay tayo ng konting honey para ma-balance lang yung kanyang lasa. Gusto ito ni Akari. Akari daisuki ko. これはミキサーでやったのこれ、 Ito yung healthy burger natin guys. Super lambot niya kasi may gulay. So pambata talaga yung ano niya guys, texture niya. At pang walang ipin. 柔らっけ Lambot. To be honest, masarap siya. Kaso napalambot lang siya ng husto. Alam niyo kung bakit? Kasi mas madami yung gulay natin kumpara dun sa karne. Pag gusto niyo medyo tumigas yung burger niyo, lagyan niyo lang siya ng mas maraming karne. 豆腐みたい Nasa toto kong hatro. うん Pero the best siya guys, magugustuhan ito ng mga anak nyo. Sobrang tipid nyo dito guys kapag ka naglagay kayo ng iba't ibang klaseng gulay plus ng tofu. Tapos healthy pa. なってんのこれ ね2タイムス大きいよね Tofu mahalo. はい Masarap guys. ありがとうね O diba? Patay na sa restaurant. Yung ating pumpkin. Carbo pa din. Ang bigat niya guys. Nangkaなんていうの? Nangka kuri no aji da ne. そうね Nasa siyang kastanyas. Ganun kasarap. Sabi, ang sarap. Parang kamuting dilaw na matamis. Pero mas maligat siya, mas malagkit siya kumpara sa kamote. Seryoso mo na ako ng asawa ko. Itadakimasu. Ba't ba mo magkanin? Eh, ang dami ng hambag. Parang ang init. Kara. Saizeriya na aji ni sokkuri. Diba? Oo. Galing ko, no? De, nande kong soup tsukara nakata? Eh, na-harvest ko lang yan sa farm ko. Tapos sa susunod, mag-harvest tayo ng corn. Yun ang gagawin ko naman. Corn soup naman. Wishi? Mashi. Favorite nila yung Ito, sauce na yan. sarap na. Pag wala, hindi ka makakain ng burger. Hindi ko kaya. Itadakimasu. Sarap. Kano yung gumawa nito, ma? Siyempre. Sino pa magagawa Sarap. niya? Sila. Sa itong corn soup, pumpkin soup. Ang sarap talaga. Labi naman. Yung yung dressing lalo na. Diba tinuruan kita gumawa niyan? Nakalimutan ko. So try nyo din gumawa niyang dressing niyan guys. Napakasarap niyan kahit sa yakiniku, no? Yan sa burger. Oo, kahit ano. Kahit sa Okay. karne lang. Pagka nilutuan niyo yung mga anak niyo niyan. Tapos tikman mo yung pumpkin. Galing siya sa school guys. Nag-makeup lang siya. Oo. Dahil di siya makaharap. さつまいもみたい。 Umay di siya. Nangka, mochi-mochi mitai ito muna. ニンニクだった。Hindi ko mumay yun. Imagine niyo lahat yan guys ha. Harvest natin yan sa farm. Zembo mama no farm ト karayo. マトは違うでしょああ、トマト。何これ Corn. Mama mo corn no farm yo. カーデント リアントとは Honto dayo. Dakara asate ka. Anata to issue ni corn no harvest surun dayo. お姉ちゃん来るのに Asate? Ichiyobi yo ne. Ano ka? いいじゃん。みんな corn. Tori ni Kuyo. At least, sa isang linggong di ka kumain ng pagkain na masarap, kumain ka ngayong araw na to ng masarap. 'Di ba? Kasi hindi siya kumakain guys ng Pumayat ako. Oo.
Ng kilo ka na. 2日で4キロ痩せた。 Oo, tingnan nyo, sabi niya, 2 araw lang, 4 na kilo na kagad binaba niya. Kasi nga, puro pipino lang kinakain niya. ちょっと待 Kinain mo yung salad kanina. って。うまかった。 Yukata. Dressing umay di siya. うんうん。いつものやつでしょ、ママが作ったやつ。 Kanina baon niya lang guys, salad lang na gulay. Tapos ayaw niya na talaga magkanin. Yung kanin namin, ayan, no, nagsaing ako lang manggatang. Siguro mga 1 linggo nila uubusin yan. I-freezer ko lang. Para anytime, pag gusto nila magkanin, nasa freezer na. うん。バイバイ。 Close living the dream in this sweet life. Our love supreme, a love so true.